Ano-ano nga ba yung mga dapat nating malaman bago mag-apply ng loan or G-loan dito sa GCash? May benefits ba ito o may problema ba? Tara pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ang unang dapat malaman ay merong ipapadalang disclosure statement kung saan nandun talaga kung anong interest ang ina-apply doon sa loan mo. Kadalasan ang ibibigay sa atin sa app or ipapakita ay itong add-on interest rate. Ibig sabihin, ito yung percentage o yung interest na ina-apply doon sa niloan nating amount monthly. Pero may tinatawag ding contractual interest rate at EIR or effective interest rate. Ngayon, bakit kailangan na alam mo to? Una-una, kung sakaling magko-compare ka ng interest rate mula sa ibang lending options mo, ang pwede mong pag-compare is itong EIR kung saan dito na kinonsider yung lahat ng fees na involved dun sa loan mo, kasama na yung processing fee. At pwede rin itong gawin kahit sa mga bangko na nag-o-offer din ng loan, itong EIR or effective interest rate, which is ang totoong interest na in-apply sa akin ay nasa 3.92%. Linawin ko lang din na itong effective interest rate ay hindi talaga makikita sa mismong app. Ang makikita nyo is itong add-on interest, which is parang ganito. Pangalawa naman, ay meron itong free health and loan insurance. Maganda ito kasi just in case na magkaroon ng accidental death or permanent disability, paid na yung loan kasi insurance na yung magbabayad doon. At kung sakali naman na nakapagbayad ka na, halimbawa unang buwan, pangalawang buwan na bayaran mo na, pero nangyari nga yung accidental death or permanent disability, ibabalik yung portion na nabayad sa pamilya mo. Ngayon naman, kung sakaling na ospital na hindi bababa ng 3 days, makakakuha ng allowance na pwede umabot ng 500 pesos per day or up to 10% nung niloan sa GCash. So, yun yung pangalawang dapat nating malaman. May kasama na itong insurance, protected tayo, at meron pang hospital insurance or hospital allowance just in case nga na ma-admit ng more than 3 days. Lastly, kung sakaling nag-loan tayo at may pagkakataon na kaya pa na nating matapos agad yung binabayaran, halimbawa, after 3 months, nakakuha tayo ng pera at gusto nating bayaran na yung G-loan natin, pwedeng-pwede at bukod pa dyan, pwedeng makakuha ng cashback na katulad nito. Kung saan instant siya, nung nagbayad ako, nakakuha agad ako ng cashback. Ngayon pag-usapan natin yung mabilis na proseso at madali ko lang ba siyang nakuha yung pera. Saan mapupunta yung pera? Dito sa GCash app ninyo, pumunta lang sa borrow and then G-loan. Andito yung nakikita nating interest rate. Ito yung add-on interest. Tap natin yung get started. And then i-enter lang dito yung amount. Andito yung term. Hindi natin kontrolado ito. Ibig sabihin kung gusto mo 6 months bayaran or 24 months, mismong app na yung mag-decide or mismong GCash na yung mag-decide niyan. Sa ngayon, hindi ko alam kung sa future babaguhin ito. Also, may interest din. Ang isa pa sa dapat na malaman ninyo ay nagbabago yung interest depende na rin sa amount. Para sa step 3, sasabihin mo lang kung ano yung pinaka-reason kung bakit naglo-loan. And then pag pinili nyo na, kung may referral code, i-enter lang siya dito. Sa bandang baba, hindi mo talaga makukuha yung pinaka-nilo-loan mo. May i-charge na kasing processing fee, which is 4,815 na lang yung makukuha natin. Just in case na ang kailangan mo talaga ay hindi bababa sa 5,000 pesos, i-adjust mo na lang yung loan amount. Katulad nito, in increment of 500 yung dapat na idagdag. Kung mapapansin nyo, nung binago ko rin yung amount, naging 1.99% interest. Add-on ito, at 24 months or 2 years siya babayaran. Andito yung dapat na bayaran monthly. Pero dahil ang processing fee niya ay 3,000, 97,000 na lang yung pwedeng makuha. Sa 50,000, ito yung may pinakamababang interest so far. 12 months siya babayaran. Kapag 5,000, ibalik lang natin 1.89%. Sa bandang baba, i-review lang and then it's up itong get this loan. Mabilis lang ang approval dito. Mabilis lang din yung pag-provide ng mga information kasi kung ano man yung information or record natin sa GCash, siya na ipapakita dito. Tap natin yung next. May mga karagdagan lang na i-provide, yung nickname, civil status, gender, cellphone number, optional lang naman ito. Ibig sabihin, ibang cellphone number. And then, emergency contact, pwedeng yung parents mo, yung anak, siblings, tito, tita, pinsan, or lolo at lola. Pag sinap itong next, i-edit lang information na kailangan i-edit kung may correction. Pero kung wala naman sa bandang baba, i-check lang tong I agree and then tap submit. I-review lang ito, and then tap yung okay, agree lang sa mga to, tap continue, confirm.
After ng OTP, makukuha na agad yung pera doon sa GCash wallet mo. Sabi dito 48 hours pero sa akin, nakuha ko na agad siya. Sa 4,850, kanina nasa 15,000 to pero ngayon nasa 19,000 pesos na. And pwede nyo rin i-check yung inbox niyo notifications kung sakaling medyo natatagalan yung pag-debit ng pera doon sa GCash wallet ninyo. At kung sakaling babayaran nyo na, madali lang din siyang gawin, borrow, G-loan, and then from here, pwede nang bayaran. Pwedeng bayaran in full para makakuha nga naman ng refund mula sa interest ito sa loan, or pwedeng monthly para maiwasan na rin ang penalty. And lastly, dagdag ko na din na ngayon pwede nang umabot na up to 5 loans. Ibig sabihin, kung nagkaroon ulit na pangangailangan, hindi lang doble, hindi lang triple, pero 5 times pwedeng mag-loan sa GCash basta hindi lalagpas sa maximum loanable amount doon sa account mo. So yun yung mga dapat nating malaman sa GCash. Pwede kang makakuha ng refund dito or cashback. Madali lang din yung pag-approve at mabilis lang din makukuha yung pera. Also, pwede mong i-compare yung interest rate na ina-apply dito sa GCash compared sa iba para nga naman ma-assess mo kung saan ka dapat kumuha. Tandaan na dapat i-check ang email na ipapadala sa inyo, yung disbursement notice, ang pinaka-importante, itong naka-attach na file, pwede nyong reviewin yung ibang mga information na hindi nakalagay sa app, katulad nitong interest at iba pang charges katulad ng late payment fee at marami pang iba. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos. Bye-bye!